Maraming pagkakataon sa buhay natin na nahuhusgahan natin ang isang tao dahil sa itsura at sa estado nila sa buhay. Pero sabi nga po, don't judge the book by its cover. Ito pong isa sa matututunan sa kwentong isishare ko ngayon. Pinagpalang araw po kabanong, mga kayanggaw at sa lahat ng kabangers. Isa po ko sa masugid niyong tagapakinig. Ako po si Donnie. Hindi ko po tunay na pangalan. 30 years old na po ako at nandito ako ngayon sa Maynila. Ito pong ibabahagi ko ay matagal-tagal na ring nangyari at katulad ng iba, hindi ko rin babanggitin ang mga totoong pangalan para na rin sa kapakanan naming lahat. At kahit ang eksaktong lugar ng pinangyarihan, muli ako po si Donnie. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Biyernes, pasado 5:30 ng hapon, pauwi na ako galing sa palengke. Dati akong nagtatrabaho sa isang talipapa sa aming probinsya bilang kargador. Katatapos ko lang magkarga ng mga isda sa mga suking tindero at tindera roon. Kilala ko sa lugar namin, lalo na sa palengke dahil hindi naman sa pagyayabang, meron din naman akong itsura. Isa akong binatang moreno, matangkad at may magandang hubog ng pangangatawan. Isa lang ako sa mga taga-karga ng mga pinamimiling isda ng mga taga roon. Tuwing madaling araw, umaga at hapon. 16 years old pa lang kabanong nang matutunan ko ang ganitong trabaho. Ulilang lubos na rin kasi ako at mag-isang nabubuhay sa tulong ng ilang mapagkakatiwalaang kapitbahay. Wala kasi akong ibang kamag-anak. Kaya nang mamatay sila Nanay Lumen at Tatay Tupig dahil sa nakaraang bagyo, nagsikap na po ako sa buhay. At bago pa po ako lumipat ng Maynila, ay ito na talaga ang nakamulatan kong gawin. Kaya dito na nahubog ang katawan ko at naging solido rin talaga. Habang nagbibisikleta pa uwi sa bahay, ay meron akong nadaan ng mga tao malapit sa bukana ng sityo. Naroon kasi ang pinakamalaking tindahan na tambayan hindi lang ng mga manginginom, kundi pati na rin ng mga tsismosa. Katulad ni Inang Yupresya na masasabi kong numero 1 tsismosa sa amin. Mukhang may nasagap na namang balita si Inang ah. Nakatambay na naman sila sa tindahan ng mga kaututang dila niya. Automatic na kasi kabanong kapag nakikita namin sa tindahan si Inang Yupresya, pati ang mga kapwa niya tsismosa, sigurado nang meron silang topic. Mali po pala, mga topics. Kung minsan nga ay nauubos nila ang oras at parang nalilibot na ang mundo sa pakikipagtsismisan lang. Naging isa sa mga bansag kay Inang Yupresya ay ang reporter ng sityo. At sa tuwing tinatawag siyang ganon, sa halip na mainis ay ikinatutuwa pa niya talaga. Proud na proud pa siyang bansagan na numero 1 tsismosa sa lugar namin. Pero sa totoo lang, kung minsan ay may tulong din talaga ang mga balita niya. Dahil hindi na namin kailangan pang bumili ng dyaryo o makinig sa radyo o manood ng balita sa TV. Madalas ay nauunahan na niya ang mga ito. Aring Donnie! Uy, pre, nakauwi ka na pala? Oo, kani-kanina lang din. Pero next week na ako babalik dun sa palengke. Magpapahinga muna ako ngayong weekend. Napagod ako rin sa pinuntahan naming lamay eh. Sige lang pre, no problem. Pauwi na rin naman ako eh. O ano, angkas ka na? Hindi na, Gagi. Maglalakad na lang ako. Baka masira pa yung bike mo. Pareho pa naman tayong solido. Oo nga. Di sasabay na lang kita sa paglalakad mo. Ikaw ang bahala. Habang umuusad,
ay napatingin kami pareho sa tindahan kung saan ay nakita namin ulit si Inang Eupresia. Patuloy pa rin sila sa pagchichismisan ng mga kaibigan niya. Nako pre, nandun na naman sa tindahan si Inang at yung mga kaututang dila niya. Ano kayang chismis niya ngayon? Nahuhulaan na naman ng taong bayan kung totoo ba yung nangyaring yun o hindi. Abangan na lang natin, pre. Baka magkakalat na naman niya ng mga maling impormasyon katulad nung nakaraan. Yung sinabi niyang 3 magkakapatid na dinukot daw ng aswang. Tapos kamukat-mukat natin mga naglayas lang pala kasi nasermo na ng tatay. Oo, putik. Naalala ko nga yun. Tawang-tawa nga ako ron yung ano pre, naalala mo? Yung pinagkalat niyang si Manang Sharon, manananggal? Lap trip yun pre. Tawang-tawa talaga ako ron First time ko makakita ng 2 matandang babae na nagsasabunutan. Sayang nga lang mga pumigil Kundi sabong talaga yun. Oo nga pre, hindi ko makakalimutan. Ay nako, pasaway din kasi minsan yang si Inang Kaya galit na galit pa rin hanggang ngayon sa kanya si Manang Sharon. Kahit sino naman siguro magagalit. Ipagsigawan mo ba namang manananggal yung tao? Mukha pa naman talaga manananggal si Manang Sharon dahil sa itsura niya. Kaya yun, nagpakulay itim tuloy ulit ng buhok. Ayaw nang mapagkamalang aswang. Yun nga, pero minsan tumutumpak din yung mga chismis ni Inang Kaso, mas maraming chismis yung chismis lang talaga, wala katotohanan. Kung tutusin, okay naman sana Kaya lang, yun nga, dahil sa mga karamihan ng balita niyang misleading, nawawalan tuloy ng kredibilidad yung iba niyang sinasabi kahit na totoo. Kumbaga, yung natatandaan lang ng mga taga rito sa atin, yung mga chismis niya Yun nga, pero hayaan na natin siya. Ganyan talaga siguro yung libangan ng mga matatanda O tingnan mo ngayon pre, mukhang seryoso yung usapan na naman nila Kanina ko pa yan sila nakikita dyan Parang mga hindi nga nagkukurapan Awit sa mga kachismosa natin. Hindi pa man natatapos ng kaibigan ko ang pagsasalita. Pero tinawag na kami ni Inang Eupresia matapos makitang tila nakatingin sa kanila. Napakamot na lang kami ni Ralph ng ulo na lumapit sa mga nagchichismisan. Kahit ganun po kasi kabanong, hindi na rin iba sa amin si Inang. Kahit mahilig siya sa chismis, ay napakabait naman niya lalo na sa akin. Sa katunayan ay isa siya sa tumulong sa akin nung mamatay sila nanay at tatay. At hanggang ngayon ay nakagabay pa rin siya at tumutulong kung kinakailangan. Paglapit namin ay ibinalita nga kagad nila ang tungkol sa nangyayaring pag-atake nga raw ng manananggal sa kabilang barangay. At hindi nga namin alam ni Ralph kung paniniwalaan sila dahil ang sabi, lalaki raw ang manananggal. Ang totoo niyan kabanong, ay narinig ko na rin sa palengke ang kwentong yon. Pero sinasabi rin doon na hindi rin naman talaga napatunayan kung lalaki ba talaga ang manananggal. Katulad ko, kung sakaling totoo man, hindi ako maniniwala dahil wala pa namang manananggal na lalaki. Ang pagkakaalam ko lang din talaga ay babae ang mga manananggal. Pero siyempre, hindi na kami sumabat ni Ralph. Nakinig na lang kami ng nakinig sa kanila. Hanggang sa mapunta ang usapan nila sa kulam at kung ano-anong chismisan. Tinapi ko na ang kaibigan ko para hudyat na kailangan na naming umalis dahil baka mapagkamalan na rin kami ng mga tao na isa sa mga chismoso. Salamat na lang po Inang sa balita at paalala. Maiwan na po namin kayo Baka kasi umulan Baka hindi ko na rin kasi maabutan yung mga sinampay ko. At kayo rin po, baka maabutan pa kayo ng ulan. O nga po, magsiuwian na rin po muna kayo at paggabi na. Tinawanan lang kami ni Inang at ng mga kasamahan niya at iniwan na namin sila. Nang makalayo na kami, tinapik naman ako ni Ralph sa balikat. Ang gara ng usapan talaga ng mga yun Biruin mo, lalaking manananggal. Anong tawag dun kapag lalaki? Di manananggol. Ewan ko nga rin sa mga yun, pre. Kung ano-ano mga kachismisan lang talaga Yung nasasagap ni Inang. Oo nga Ha?
Natigilan na kami pareho nang makita ang dalawang may edad na tila mag-asawa mula sa hindi kalayuan. Nagtutulak sila ng kariton na hindi namin alam kung ano ang laman. Dahil dito ay saglit kong ibinaba ang bike at sabay kaming lumapit ni Ralph para sila ay tulungan. Doon din namin nakita ang laman ng kanilang kariton. Mais. Tulungan na po namin kayo. Kami na pong bahala rito, Manong at Manang. Salamat sa inyo mga iho. Ako, walang anuman po. Bakit po kayo nagtutulak ng ganito kabibigat na bagay? Wala naman kaming mapagpipilian itong asawa kong si Panggeya. Kami na lang kasi ang magkasama sa buhay Ganun po ba? Naku, pasensya na po Wala yon. Ako nga pala si Ilinan. Salamat ulit sa inyo ha. Kababait yung mga binatilyo Ako naman po si Donnie. Tapos itong kaibigan ko si Ralph. Magandang hapon po. Magagabi na po pala. Iyan po. Okay na po. Naitulak na namin. Saan po ba kayo pupunta? Mga bago lang po ba kayo dito? Pasensya na po pero ngayon ko lang kayo nakita dito Oo nga po. Mga taga saan po ba kayo? Doon kami sa kabilang baryo pa. Malapit doon sa barangay na may napapabalitang may gumagalang manananggal nung nakaraan. Ganun po ba? Naglalako kasi kami ng mais. Naabutan na kami ng ganitong oras dahil sa mabibigat at wala pang benta. Naku, may tanong po ako. Totoo po bang may manananggal doon? At saka lalaki raw po daw talaga? Yun nga ang sabi-sabi pero hindi rin naman napatunayan dahil bigla na lang yun nawala Pero sa tingin niyo po, totoo po kaya yun? Hindi rin namin alam. Mas abala kasi kami sa pagtitinda ng mais kaysa sa mga ganoong bagay. Pasensya na po kayo rito sa kaibigan ko, Mang Ilinan at Aling Panggeya. Bibili na lang po kami ng mais. Magkano po ba? Nako, wag na kayong bumili dahil tinulungan nyo naman kami. Bibigyan na lang namin kayo. Naku, hindi po. Ang negosyo ay negosyo. Kaya magbabayad po kami ni Ralph. Uy, pre. Libre na yan, Tumatanggi ka pa sa grasya. Manahimik ka nga. Sige po, Mang Ilinan. Pagbentahan niyo na po kami. Sigurado kayo, Opo. O siya, sige. Pero dadagdagan na lang namin. Kayo pong bahala. Nang maabutan na kami ng mga pinamiling mais, ay nagpaalam na nga ang mag-asawa. Nang makalagpas sila sa amin, ay napansin ko ang mga mata ni Aling Panggeya na tila kumislap sa pagkapula. Pero hindi ko na lang masyadong pinansin yon dahil atat na ring umuwi si Ralph. Marami-rami pa kaming napagkwentuhan ng kaibigan ko hanggang sa maghiwalay na kami sa iskinita. Kumanan ako at siya naman ay kumaliwa. Pag-uwi ng bahay, inilapag ko muna sa lamesa sa kusina ang napamiling mais. Pagkatapos ay lumabas ulit ako sa bahay at kaagad kinuha ang mga sinampay na nasa labas. Inilagay ko lang to sa laundry basket at hindi muna niligpit dahil meron pala akong nakalimutan. Sisingilin ko nga pala si Recto sa utang niya dahil ngayon ang pangako niya sa akin. Nagmamadali ako dahil kilala ko ang taong yon na kapag may pera ay imbis na unahin ang mga pinagkakautangan ay mas uunahin pa ang pagbili ng alak. Hindi nga ako nagkamali dahil pagdating ko roon ay nakita kong nakikipag-inuman na siya at kasama pa si Ralph na napangiti sa akin nang makita ako. Nasa lubong lang niya ako habang pauwi ng bahay. Oh, bakit ka nagpapaliwanag sa akin? Wala lang. Baka magtampo ka Sabihin mo pa na hindi kita sinabihan. Hindi naman ako manginginom Masyado kang defensive pre Maniningil ako ng utang kasi baka maubos pa nitong si Recto sa alak. Basta nag-explain lang din ako. Tingnan mo bitbit ko pa nga tong mais Uy, paring Recto, iluto mo na nga lang to. Pulutan din yan. Ang forma mo, pulutan nyo mais? Wala Ang lakas mag-aya nitong ungas na to. Tapos wala naman palang pampulutan. Bahala kayo mag-inom dyan. Oy basta Recto bayaran mo muna ako. Pagbayad sa akin ng utang ay sumaglit lang din ako at nakitagay kahit kaunti. Pero nang narinig ko na ang pagkulog at pagkidlat at biglang bumuhos ang ulan kaya hindi na rin ako nakaalis kaagad.
Napasama na tuloy ako sa inuman talaga. Habang nagiinuman, si Recto lang ang nakaubos halos lahat ng nilagang mais. Kami naman kasi ni Ralph, kapag nagiinom ay hindi talaga mahilig mamulutan. Nagbigay din siya sa pamilya niya sa loob ng bahay, kaya hindi na rin talaga kami nakatikim. Maya-maya lang ay inagaw ko na ang pagtagay. Ako na ang nagpaikot para hindi na rin ako makatagay. Nakita kong pareho ng lasing si Ralph at Recto. Dahil panay na ang mga kantsawan at asaran nilang dalawa. At dahil nga hindi naman ako nagpapakasagad, hindi ko na masyadong masabayan ang kakulitan nila dahil sa tama ng alak. Napag-usapan rin namin ang mga pinagkukukwento ni Inang Yupresya patungkol sa lalaking manananggal sa kabilang barangay. Pero nauwi lang kami sa tawanan dahil nga para talagang nakakaloko ang ganon. Natigil lang kami nang makadinig ng nakakatakot na huni ng kung anong malaking ibon mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos ay sinundan yon ng may kalakasang hangin. Dahil sa bakuran lang kami nagiinom at walang bubungan, sabay-sabay kaming napatingala sa madilim na kalangitan. At kitang-kita ko ang dalawang malaking tila ibon na lumipad palayo. Kinabahan ako, Kabanong, dahil parang hindi ordinaryong ibon ang nakita ko. Nang tanungin ko sina Ralph at Recto, panay kalokohan na lang ang sagot nila dahil sa tama ng alak. Hindi ko na lang tuloy masyadong pinansin ang tungkol doon hanggang sa matapos na ang aming inuman. Pasado 9:30 ng gabi ay nagpasya na kaming umuwi. Hinatid at inalalayan ko pa si Ralph dahil susuray-suray na talaga siya sa paglalakad at ilang beses pang sumusuka. Pare, salamat sa pag-aatid ha. Kita-kits na lang tayo next week sa palengke. Oo pre, bilisan mo na't pumasok ka na. Nang makita ko siyang pumasok na sa loob ng bahay nila, ay nagtuloy-tuloy na ako hanggang sa mapadaan sa madilim na iskinita. Hindi ko rin alam, Kabanong, na mga oras na yun ay tila bigla na lang akong nangilabot. Pakiramdam ko kasi ay may mga matang nakatingin sa akin. Nagpagala-gala pa nga ako ng tingin hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Bumalik ako at umiba ng daan. Para kasing pakiramdam ko ay may biglang susunggab sa akin sa madilim na iskinita na yon. Umikot ako sa mas maliwanag na kalye pero malayo-layo pa uwi sa amin. Pinagtiyagaan ko na kaysa mapahamak pa ako. Hanggang sa mapadaan ako sa bahay nila Kuya Ingo na pinaglalamayan ngayon. Ito yung konsyal sa amin na namatay na hindi alam ang dahilan. Marami rin silang haka-haka sa Ginoo. Katulad ng nakulam, kinuha ng engkanto at kung ano-ano pa. Laslami na ngayon pero halos walang tao. 3 lang ang naroon. Ang anak niya at ang driver pati ang apo nito. Hindi kasi maganda ang ugali niya. Mayabang at maraming kagalit kaya nga nung mamatay ay mas marami pa ang natuwa. Nagdire-diretso lang ako hanggang sa meron akong maaninag na anino mula sa gilid ng bakuran nila. Parang dahan-dahan yung lumapit sa kabaong kaya siningkitan ko ang mga mata ko upang mas makilala kung sino yon. Pero nanlaki bigla ang mga mata ko pagkakita ko sa nasabing anino. Hindi kasi yung tao, Kabanong, kundi parang isang malaking taong ibon. Sa sobrang pagkabigla ko ay napasigaw ako dahilan para mapalingon sa akin ng 3 kataong naroon. Galit pa nga na lumapit ang anak ni Konsi Ingo na si Bebang. Pasensya na po pero hindi ko intensyong mambulahaw. Napasigaw lang ako kasi may nakita akong papalapit sa kabaong ng tatay mo eh. Pero sa halip na paniwalaan ako ni Bebang ay pinandilatan pa niya ako ng mga mata. Kaya hindi ko na lang din talaga sinabi ang nakita ko. Hindi ko rin naman kasi talaga masiguro kung guni-guni lang yon o parte ng epekto ng alak sa akin. Nagmadali na akong umuwi ng bahay matapos humingi ng paulit-ulit na paumanhin. Nagkandado kagad ako ng pinto at naghilamos ng katawan para mahimasmasan. Pero paulit-ulit talagang nagre-rema sa utak ko ang aking mga nakita. Putik, totoo talaga yung nakita kong yun eh. Hindi yung guni-guni. Hindi rin naman ako lasing. Kaunti lang naman ang nainom ko. Ay nako, ano ba itong nangyayari sa akin?
Kung ano-ano kasing pinag-usapan namin patungkol sa mga manananggal na yan eh. Paghiga ko sa kama ay naisip ko na lang na magdasal. Natatakot kasi ako na baka mapanaginipan ng tungkol sa nakita ko kanina. Nakatulog din naman ako kagad pero nagising lang pasado 3:00 ng madaling araw. Nakarinig kasi ako ng nabasag sa labas ng kwarto sa bandang kusina. Dali-dali ako nagpunta roon at pagbukas ko ng ilaw ay nakita ko ngang nabasag ang bintana malapit sa kitchen table. Pagtingin ko sa mga bubog ay saka ko lang din napansin ang mga mais na binigay sa akin ng mag-asawa. Nagkalat yung sa sahig kaya isa-isa kong dinampot. Hanggang sa mapatingin ako sa ilalim ng lamesa. Meron kasi akong narinig na mahinang ingay mula roon. Pagralgal na boses na parang kumakain. Dahan-dahan akong sumilip at meron na akong nakitang anino. Pagkalaon ay pares na mga namumulang mga mata. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop yon kabanong na lumalantak sa isang mais. Napatras ako sa takot lalo na makita ang mga kuko niya. Nang magtapat ang aming mga mata, ay tila nagulat din ang nasabing nilalang. Tumayo yun dahilan naman para matumba ang mesa at pagkuhan ay dali-dali ulit lumabas mula sa bintanang siya rin pala ang bumasag. Hindi na ako nakakilos sa pagkabigla. Pinagmasdan ko na lang ang nasabing nilalang na pagkalabas ay tila mas lumaki ang anyo. Katulad dito nung nakita ko sa lamay na may malalaking pakpak at lumipad papalayo. Ano yun? Diyos ko po! Napa-sign of the cross na lang ako na dali-daling bumalik sa aking kwarto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon kabanong. Dasal ako ng dasal hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa kalabog at pagtingin ko sa kama, nahulog pala ang mais at gumulong matapos kong masipa. Pero ang mas nakakabigla dahilan para ako ay mapalundag, inuuod na kasi ang mga mais at parang nabubulok na. Inang ko po! Wala naman akong maisip na dahilan kung bakit yung nangyari. Pero wala naman akong magawa kundi linisan na lang ito dahil ako lang ang mag-isa sa bahay. Palaisipan man ng mga nangyari, ay pinilit kong umakto ng normal. Nilinis ko na rin ang mga bubog na nagkalat sa kusina dahil sa nasirang bintana. Mabuti na lang din talaga kahapon ay nagpaalam naman ako kay boss na hapon na ako papasok nung araw na yun. Kaya mahaba-haba pa rin ang aking oras. Ay naku, ano ba itong mga nangyayari sa akin? Normal pa ba to? Ay. Pagkatapos magkape, ay naglikpit na ako ng mga sinalansang sinampay kagabi. Pagkatapos ay saka ako naligo para magising ang tila ng lulupaypay kong katawan dahil sa mga na-experience kong kakaiba. Bago magtanghalian ay dumating si Inang Yupresya na may dalang ulam kaya pinapasok ko rin kaagad. Hindi ako nagpahalata na mayroong pinagdaraan ng kakaiba dahil ayaw ko rin na mag-alala siya at naisipan ko rin na baka ako naman ang ichismis niya sa iba. Thank you po, Inang. Mabuti po't nagdala kayo ng ulam, hindi na ako bibili ng lutong ulam dun sa kanto. Pinapasok ko na rin muna siya dahil nagsisimula na namang magkwento ng kung ano-ano. Nang mabanggit niya ang tungkol sa malaking ibon na nakita raw na umaaligid sa lamay, ay bigla na naman tuloy akong napaisip. Lalo na nang sabihin niya na posibleng ang aswang daw yon na planong kunin ang katawan ng namatay na konsehal. Gusto ko sanang ikwento sa kanyang nakita ko rin yon at may pumasok kagabi sa bahay. Nakapareho ng kinuwento niya. Pero siyempre, pinigilan ko pa rin ang sarili ko dahil ayaw kong humaba ang usapan. Pag-alis ni Inang, ay nananghalian na kagad ako. Pero tumatakbo pa rin sa utak ko ang mga ikinuwento niya kanina. Nang matapos ang kumain at maghugas, ay natulog na lang ulit ako at para makabawi-bawi ng lakas. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay gumayak na ako at nagbike papuntang palengke. Nakita ko kagad si Ralph na kagagaling lang sa bigasan kaya napaangat kilay ako sa kanya habang napapaismid. Oh, akala ko ba next week ka pa papasok? Nalaman kasi na nakauwi na pala ako kahapon kaya pinuntahan ako kanina ni boss sa bahay. Kaninang umaga pa talaga ako dito, no? Hindi na kita nadanan kasi nagpaalam ka naman daw na hapon ka papasok.
Talaga? Wala ba si Recto? May sakit daw eh. Nakko, baka hangover lang yun. Buong pamilya sila may sakit eh. Ha? Talaga? Oo, nagpunta nga ako ron bago manangalian pero walang tao. Ang sabi, nagpunta na raw sa ospital eh. Nakko, bakit na ospital yun, pre? Ano ba talaga nangyayari sa kanila? Wala rin akong ideya. Baka mamaya si Inang Yupresya merong alam. Itanong natin mamaya. O sige, nag-alala tuloy ako sa kanila. Kagabi lang okay na okay pa yung inuman natin eh. Yun nga, ano kayang nangyari sa mga yun? Katulad nga ng sinabi mo kanina, itanong na lang natin kay Inang pag-uwi natin. O baka pupunta naman yun dito at mamamalengke. Oo, magtrabaho na muna tayo pre. O sige. Nagtrabaho na nga kami ni Ralph pero hindi ko alam kabanong kung bakit sa lahat ng araw sa hapong yun pa ako tila may kung anong pakiramdam na mabigat sa dibdib. Palagi namang maingay sa palengke pero habang umiinom ako ng kapeng barako at nag-iinat-inat ng katawan sa tabi ng pwesto namin, pakiramdam ko ay may mali. Hindi ko rin maipaliwanag kabanong, basta ang pakiramdam ko lang talaga ay parang may kakaibang tunog sa ilalim ng sigawan, tawanan at kalansing ng barya sa paligid. Isang tunog na mababa, halos hindi marinig, pero ramdam ko ang biglang pangingilabot. Habang nagmamasid ako sa mga dumadaang tao, ay doon ko sila muling nakita. Si Mang Ilinan at Aling Panggeya. Hindi ko kailangan pag-isip pa para makilala sila. Pareho pa rin kasi ang suot nila kahapon nung makita namin sila ni Ralph. Kupa sa mga damit na tila laging basa kahit tirik ang araw. At naroon pa rin ang tulak-tulak nilang kariton na puno ng mga mais. Mais na mapuputla ang balat at parang hinugot sa lupa ng hindi pa oras. Naglalako na naman sila ng paninda. Biglang bumalik sa isip ko ang mais na binigay nila sa amin kahapon. Hanggang sa kaninang umaga nang makita ko kung paanong nabulok at inuod ang mga yon. Alam kong hindi normal ang ganoong pangyayari. Kaya bago pa ako makapag-isip ng maayos ay kusa nang gumalaw ang mga paa ko. Sinundan ko sila kabanong. Habang lumalayo sila sa gitna ng palengke, napansin kong kakaiba ang kilos nila. Hindi sila tinatabihan ng mga tao at hindi binabangga na parabang may puwang na kusang bumubukas sa dinaraanan nila. Hindi sila napapansin ng mga tao, tila ba ako lang ang nakakakita. At kahit mabagal ang mga lakad nila, ay parang hindi ko sila mahabol. Mang Ilinan, Aling Panggeya, saglit lang po, hintayin niyo po ako. Mang Ilinan, Aling Panggeya! Kahit tila nakikipagsiksikan ako sa mga tao, ay nagmadali pa rin ako. At kahit mainit-init dahil sa dami ng tao, tila unti-unting naghiba ang simoy ng hangin. Habang papalapit ay lumalamig ang paligid kaya mas lalo akong kinikilabutan. Mang Ilinan, Aling Panggeya, wait lang po! Para silang mga bingi na hindi ako narinig hanggang sa lumiko na lang pakanan sa isang iskinita. Napakamot ako sa ulo at patakbo nang sumunod sa nilikuan nilang direksyon. Pero pagpasok ko sa iskinita ay biglang nawala ang ingay ng palengke. At bigla rin silang nawala kaya nagtaka ko at sinubukang humakbang patalikod. Pero parang may humilas sa akin palayo sa mundong kinaroroonan ko. Yung sinasabing para akong naengkanto bigla. Biglang dumilim ang paligid at hindi simpleng kawalan lang ng liwanag, kundi may dalang kakaibang presensya na hindi gusto ng aking pakiramdam. Umalingaso ang mabawang amoy mula sa kung saan. Kaya napatakip ako ng ilong. Pagtingin ko sa mga puno sa gilid, ay para yung mga natuyo at nabulok pati ang mga dahon. Ha? Anong nangyayari? Nasaan na ba ako? Bakit ako nandito? Pagbaling ko ulit sa likuran, paglingon ko sa pader na nasa gilid ng wet and dry market, ay nag-iba rin ang itsura nito. Nilumot yun ng gusto at naging mamasa-masa na parang may tumutubong mga amag o kung anumang organism. Ganon din ang nangyari sa nilalakaran ko. Parang nagputik-putik at may nakita pa akong ilang mantsa ng dugo. Naamoy ko ang lansa. Umalingasaw ang tila na bubulok na amoy ng karne.
Hindi ko alam kung karne yun ng pinagsama-samang baboy, baka, kambing o manok. Pero nakakasuka talaga. Napatakip ako ng ilong at muntik pang maduwal. Hanggang sa biglang humangin na may kalakasan at unti-unti kong narinig ang pagaspas ng mga ibon. Sa tunog pa lang, kahit hindi ko nakikita, ay alam ko nang hindi ordinaryo ang ibon na yon. At hindi nga ako nagkamali, Kabanong, dahil pagtingala ko ay nakakita ko ng animoy mga taong ibon. Ang bibig ay nakangiti, ngunit puno ng ngiping tila buto ng mais. Ang katawan ay balot ng balahibo at ang mga pakpak ay tila hinabing dahon at balat ng hayop. Ganitong ganito yung nakita ko sa huling lamay ni Kuya Ingo, pati yung nanloob sa bahay ko. Bigla akong may naalala sa kwento sa akin noon patungkol sa mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Mga aswang na sinasabing bantay ng ani. Mga gutom sa sariwang dugo at laman ng tao kapag nagalit. Para akong kinumutan ng matinding takot pagkakita ko sa kanila, kaya pinilit kong umatras. Yun nga lang ay para akong naistatwa. Anong gagawin ko? Paano ko napunta rito? Donnie! Paano niyo ako nakilala? Nagbigay kami sa'yo at tumanggap ka. Ha? Anong sinasabi niyo? Wala akong alam sa mga pinagsasabi ninyo. Meron kang mabuti at inosyenteng puso. At yan ang kailangan namin na maging kaysa sa amin. Ikaw ang napili naming mag-asawa na magmana ng pagiging layog. Malakas na nagkampay ng pakpak ang isa pang taong ibon. Dahilan para mapatakip ako ng muka gamit ang kamay. Pero biglang sumikip ang lalamunan ko nang hindi ko alam ang dahilan. Mas lalo tuloy akong natakot kaya pinilit kong umalis sa kinatatayuan. Pero mga taong ibon ay pumainlan lang na pababa na para kong datagitin. At bago pa nila ako maabot, ay meron nang tumapik sa balikat ko. Kaya ako bigla napalundag sa gulat. Ito rin ang dahilan kaya bigla akong nakagalaw sa kanina ay para akong naistatwa. Uy, pare, Donnie, ayos ka lang? Parang gulat na gulat ka naman ha? Bakit ka namumutla? Ha? Pre, ayos ka lang ba talaga? Baka mamaya nagaya ka na kay Recto ha? Ayos lang ako, pre. Salamat sa pagtapik mo sa akin, ha? Ay, salamat sa pagtapik. Tinapik lang nagpasalamat ka na. Basta. Sigurado kang okay ka lang ha? Oo, pre. Ubusin mo na yung iniinom mong kapeng barako. May bubuhatin pa tayo. Last na yun. Oo, sige, pre. Mauna ka na. Pagkalis ni Ralph, ay muli ako napatingin sa iskinita. Wala na nga ron talaga ang mag-asawa pero may nakita ko mga butil-butil ng mais sa lupa. Kinakabahan man ay pilit ko na lang itong inalis sa isip ko at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Habang pauwi kami ni Ralph ay inisip ko pa rin yung nangyari kanina roon sa palengke. Kaya sa totoo lang ay hindi ko na maintindihan kung ano ang mga pinagkukukwento niya. Na-focus lang ako nang marinig ko siyang magsalita tungkol kay Kuya Ingo. Anong sinabi mo tungkol kay Kuya Ingo? Para ka namang gulat na gulat nung binanggit ko lang yung pangalan ni Conchi. Nabigla lang. Pero ano nga yung sinabi mo? Di ko kasi maintindihan eh. May iniisip kasi ako. O kita mo, hindi ka pala nakikinig sa mga pinagsasabi ko. Halos maubos na yung laway ko kakasalita. Pasensya na pre ah. Ano nga ba yung sinabi mo patungkol kay Kuya Ingo? Kasi bago daw yun namatay, alam ko lang na narinig ko lang din kay Inang Eupresia may nakaalitan yun na nagtitinda raw ng mais. Naisip ko lang bigla na baka hindi kaya yun yung mag-asawang nakita natin kahapon. Ha? Paano mo naman naisip yun? Wala, random lang, makakonect lang. Parang iba nga yung kutob ko sa mag-asawang yun pagkatapos nung nangyari kanina. Oh, bakit ka na naman nabulong dyan? Ha? Wala pre. Ay sus! Tara na nga, magpunta na tayo kay Inang para matanong kung kumusta na rin sila Recto saka yung pamilya niya. Oo, mabuti pa nga. Pagdating namin doon sa bahay ni Inang, ganun na lang ang gulat namin. Hindi kami makapaniwala sa masamang balita. Ilang beses ko pang siniguro kung totoo ba ang sinasabi niya pero yun talaga.
Kanina lang din daw 4:00 ng hapon ay idiniklarang patay ang asawa at anak ni Recto. Siya naman ngayon ay patuloy pa rin na nagpapagaling. Gusto kong maiyak matapos malaman ng mga yon, Kabanong. At katulad ng sinabi ng doktor na sumuri sa mag-ina ni Recto, suffocation lang daw ang ikinamatay at wala pa rin makitang dahilan kung bakit yun nangyari. Pag-uwi tuloy ng bahay, hindi mapakali ang puso ko. Hindi ko rin maipaliwanag pero sa loob-loob ko ay may nagsasabi na merong kakaibang nangyari sa kanila. At katulad ko, palaisipan din sa mga taga-barangay ang kinahinatnan ng mag-ina ni Recto. Marami talaga ang nagulat dahil inakala ng lahat na simpleng karamdaman lang ang nangyari. Patagal akong nag-isip-isip. Pinasakit ko lang talaga ang aking ulo hanggang sa... Hindi kaya nalason sila? Ano ba yung kinain nila nung time na yun? Hindi naman sa alak. Kasi hindi naman nag-inom yung mag-ina niya. Teka. Yung mais. Posible kaya yung mais na pulutan namin? Biglang kumabog ang dibdib ko, Kabanong. Mabilis kaya akong napahawak dito habang patuloy na iniisip at pinagtatagni-tagni ang mga pangyayari. Hanggang sa maalala ko ang gabing pinasok ako ng kung anong nilalang, pati yung maabutan kong nabubulok at inuuod na mais na bigay sa akin ng mag-asawang si Mang Ilinan at Aling Panggaya. Posible nga kayang yun ang dahilan? Sino ba kasi yung mag-asawang yun? Sa kakaisip ko ay nakatulog na lang ako. Kinabukasan ay mas umugong pa nga ang balita patungkol sa mga nangyari sa pamilya ni Recto. At makalipas ang ilang araw, nang makalabas siya sa ospital, hindi rin niya matanggap ang mga nangyari. Iyak lang ng iyak ang kaibigan naming Kabanong at wala naman kaming magawa ni Ralph kundi hayaan lang siyang magluksa. Bilang tulong sa aming kaibigan, gabi-gabi kaming nagpupunta sa lamay. Hindi rin kasi nagpapakita sa tao si Recto. Palagi lang siyang nasa kwarto niya. Ang nag-aasikaso tuloy ng lahat ay ang tiyahin niyang si Aling Judine at hinahatiran lang siya ng pagkain sa labas ng kwarto. Nag-aalala man kami ay wala naman kaming magawa. Kung kami ay nasasaktan sa mga nangyari sa kanya, paano pa kaya siya bilang isang ama? Sa mga nagdaang araw, mas dumalas din ang kakaiba kong experiences na kababalaghan. Lalo na kapag uuwi ako ng bahay galing sa lamay. Sa tuwing maghihiwalay kami ng landas ni Ralph, para bang palaging merong nakamasid sa akin at sumusunod. Pero dinadaan ko lang lahat sa dasal, hanggang sa makakampante na ang aking kalooban. Nang malibing na ang mag-ina ni Recto, ay mas lalo pang tumindi ang mga pangyayari. Hindi na rin kasi siya nagpakita at ang palaging sinasabi ni Aling Judine, mas dumalang din siya sa pagkain kaya nag-alala kami. Biyernes ng gabi, 3 araw matapos mamatay ang mag-ina ni Recto, dinalaw namin siya ni Ralph. Pagdating namin doon, ay naabutan namin si Aling Judine na inaayos ang ilang mga pagkain sa tapat ng kwarto niya. Marami-rami na yon na halatang hindi nagagalaw. Tia Judine, kami na po dyan. Sige po't, magpahinga na po muna kayo. Magpahinga na po muna kayo. Kami na pong kakausap. Baka sakaling makinig sa amin. Pagkalis ng ginang dala ang mga pagkain ay pumesto kami sa tapat ng kwarto at umupo roon. Humawak ako sa nakasarang pinto at nakiramdam kung anong meron sa loob. Ganun din ang ginawa ni Ralph. Matagal kaming natahimik lang. Tol, lumabas ka na dyan at kumain. Hindi magugustuhan ng asawa mong si Kia at anak mong si Popo kapag ganyan ka. Huwag ka magpapalamon sa lungkot, Tol. Nandito lang kami dadamayan ka namin. Lumabas ka na dyan at kumain, Tol. Kung kailangan mo na kausap, nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa loob ng bahay. Tunog na parang natumbang upuan o kung ano. Dahil dito ay nag-alala kaming nakatinginan ni Ralph. Gumana na rin kaagad ang isip namin, kaya sabay naming tinulak ang pinto. Buong lakas yun hanggang sa mabuwal namin to. Dahil din sa ingay ay sumunod sa amin si Aling Judine na punong-puno rin ng pag-aalala. At sabay-sabay na tumambad sa aming tatlo ang hindi kaayang-ayang ginawa ni Recto sa sarili niya.
Hindi ko na po ididetalye ang ginawa niya, Kaabanong, para na rin makaiwas sa tagapakinig na merong pinagdaraanan ngayon sa buhay. Pero gusto ko lang sabihin na hindi solusyon ang pagkuha sa sariling buhay para takasan ng kalungkutan. Dinala namin siya kaagad sa ospital at sinabi ng doktor sa amin na kung hindi siya naagapan ay siguradong wala na siya. Nanginginig ang kamay ko habang nakatingin sa walang malay na si Recto. Ito rin kasi ang unang pagkakataon ko na makakita ng ganon. Kaya tinapik-tapik na lang din ako ni Ralph hanggang sa mapanatag ako kahit na papaano. Mga bandang 9:30 ng gabi, nagpaalam na kami kay Aling Judine. Pag-uwi ko ng bahay, sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ay nakikita ko ang ginawa ni Recto. Kaya hindi tuloy ako makatulog. Ay nako, ano ba naman to? Bakit mo ba kasi ginawa yun sa sarili mo, Tol? Alam ko na mahirap ang pinagdaraanan mo pero hindi ang pagpapatiwakalang sagot. Sana maging okay ka na at panalangin kong wag nang maulit yon. Nauwi na lang ako sa pagdarasal hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw ay naging okay naman ang pagtatrabaho namin ni Ralph. Hindi pa kami ulit nakadalo kay Recto sa ospital dahil medyo abala. At nakita ko naman ang mag-asawang nagtitinda ng mais. Ganun na naman ang nangyari, Kabanong. Bigla na lang nag-iba ang paligid at nangamoy na nabubulok at inuuod. Pagkatapos ay muling nagpakita ang nakakatakot na nilalang. Salamat na lang ulit kay Ralph dahil tila siya na naman ang nagsagip sa akin ng bangungot na yun. Uy, pre, okay ka lang ba? Parang itong mga nakalipas na araw, parang madalas kitang makitang lutang ah. May problema ka ba? Ha? Kung may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, pre ah. Ayoko nang may matulad kay Recto. Alam mo naman. Oo, naintindihan ko, pre. Magsabi ka lang sa akin ah. Oo nga, pre. Magsasabi ako sa iyo, pangako. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 7:30 ng gabi. Nang pauwi na kami, ay naabutan na naman namin sina Inang sa tindahan kasama ang mga katsismisan niya. Pagkakita niya sa amin, ay dali-dali niya kaming pinalapit. Mahalata sa mukha niya matinding pag-aalala kaya kahit kami ay tila kinabahan din. At yun na nga, Kabanong, dahil ibinalita sa amin ni Inang Yupresya na kaninang hapon ay tumakas nga raw sa ospital si Recto. Kasalukuyan siyang pinaghahanap hanggang ngayon. Inabisuan na rin kami na kung sakaling makita namin ay hikayatin naming umuwi kahit na anong mangyari. Nagpaalam na kagad kami ni Ralph dahil binalak pa namin siyang hanapin sa lugar na madalas naming tambayan at puntahan noon. Naisip din namin na magpunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang mag-ina niya pero bigo kaming makita siya. Saan na kayo nagpunta yung taong yun, no? Ano ba itong nangyayari? Ano ba itong mga ginagawa ni Recto? Kaya nga pre, nakakapag-alala kahit nakakainis na rin. Sana lang talaga wala siyang gawing masama na naman sa sarili niya. Yan nga rin ang di natin masisigurado. Tara na, umuwi na muna tayo. Madilim na rito sobra sa sementeryo. Paglabas namin mismo sa sementeryo ay nagulat kami dahil bumungad naman sa amin ang mag-asawang nagtitinda ng mais. Hindi ko lang ipinahalata kay Ralph pero may kakaiba na talaga akong nararamdaman sa mag-asawang ito, Kabanong. Muli kong napansin ang kakaibang kislap sa mga mata ni Aling Panggeya nang magtama ang aming mga mata. Kayo po pala, Mang Ilinan at Aling Panggeya. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa mga nagugwapuang binatilyo. Gabi na. Bakit nandito kayo sa sementeryo? May kaibigan lang po kaming pinuntahan. Wala naman po pala rito. Kayo po, gabi na. Saan naman po kayo galing? At bakit dito naman kayo napadpad sa sementeryo banda? Wala naman pong mga kabahayan dito ah. May mas malapit kasi na daan sa banda roon para mas madali kami makauwi sa amin. May shortcut? Parang wala po akong alam na shortcut dyan ah. Parang pader at ilog na po. Meron. Akala nyo lang wala pero meron talaga. Ay, ganun po. Kailangan nyo po ba ng tulong namin? Sasamahan na po namin kayo makatawi. Ha? Bakit ako hinawakan sa braso, Donnie, pare? Ha? Anong hinahawakan? Natapik lang kita. Hindi yung sinasadya, pre.
Kala ko kung ano na eh. Ano, samahan na natin sila? Hindi na mga nagwagwapuhan at mababait na binata. Kayang-kaya na namin to. Hindi naman malubak ang daan doon. Pero madilim na po eh. May ilaw naman kaming dala. Yan no, hawak ng asawa ko. At saka kahit matatanda na kami, malilinaw pa rin ang aming mga mata. Kayang-kaya ko pang makakita kahit na lang kami. Palabiro rin pala kayo, Aling Panggeya. O sige po, mag-iingat po kayo ha. Kayo rin. O siya, bago tayo mag-iwahiwalay kunin nyo itong mga mais. Tig-isang balot ulit kayo dahil mukhang hindi nyo nakain yung mga nauna namin binigay sa inyo eh. Uy, salamat po. Teka, paano nyo po nalaman na hindi ko nakain yung sa akin? Ay, oo nga pala. Naalala ko, nabigay ko yung kinarekto nung nakaraan pa eh. Salamat po ulit rito ha. Tumango lang ako sa dalawang matanda at habang nagpapatuloy pa sila sa pag-uusap, ako naman ay napapaisip na ng malalim. Doon ko lang din kasi napagtanto na simula nung kainin ni Recto at ng pamilya niya ang mais na nilaga namin noon ay napahamak na sila. Kami nga lang ni Ralph ang hindi nakakain nung gabing yun. Nangilabot ako at parang nanlaki ang ulo ko matapos yun ma-realize ka, Banong. Pero hindi pa rin naman ako sigurado kaya hindi rin ako basta-basta nag-aakusa. Muli akong napatingin kay Mang Ilinan at Aling Panggeya hanggang sa bigla na lang sumagi sa isip ko yung nakakatakot na nilalang na palaging tila dumadalaw sa akin. Parang nakita kong kahawig nila ang mga aswang na layog na yon o mga taong ibon. Bumilis ang tibok ng dibdib ko, lalo na nang makita ko si Aling Panggeya na ngumiti ng pasimple sa akin. Ngiting alam kong may pakahulugan at hindi basta-basta. Kaya nang tumalikod na sila at nagpaalam sa amin, ay dali-dali rin akong naglakad palayo. Napansin yun ni Ralph dahil nauna na ako sa kanya. Hinabol niya ako hanggang sa magpantay ulit kami ng paglalakad. Uy pre, ano yun? Bakit parang madaling-madali ka at iwas na iwas ka sa mga mag-asawang yun? Wala akong pakialam sa kanila pre. Uy, mukhang magsalita ng ganyan sa mga nakatatanda ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Binigyan na nga tayo ng mais eh. Akin na yan, tatapon ko na. Uy, tika, uy! Bakit mo tinapon yung pre? Ayos ka lang? Pare, simula ngayon, kahit nung ibigay sa atin ng mag-asawang yon, wag na wag mong kakainin mga yun ha. O bakit? Hindi ko pa maipaliwanag sa'yo ng maayos kasi hindi pa rin naman ako sigurado eh. Pero sasabihin ko rin sa'yo, promise. Okay. Pero sayang yung mais eh. Hindi ko na naman Huwag mo nga akong samaan ng tingin. Oo na, hindi ko na nga kakainin yun. Weirdo mo talaga ngayon oh. Pati itong mga nakalipas na araw. Ano ba, sigurado ko bang ayos ka lang? Ayos na ayos pa naman. Tara na, bilisan na natin. Baka may kung ano pa tayo makita rito. Pagdating namin sa kalsada ay naghiwalay na kami ng landas. Umikot na naman ako ng daan dahil ayaw kong tahakin ang madilim na iskinita. Pagkatapos kasi naming makainkwentro ang mag-asawang nagtitinda ng mais, ay tila naramdaman ko na naman yung mga matang parang nakasunod sa akin. Nagmadali na ako ng paglalakad hanggang sa tahakin ko na ang kahabaan ng kalsada. Maliwanag naman dahil sa mga poste ng ilaw pero mapuno ang kabilang gilid at ako lang ang tao. Kaya nakakatakot pa rin. Saglit akong huminto at tiningnan ng kahabaan noon saka ako tumakbo ng mabilis. Hanggang sa biglang umiip ang malamig na simoy ng hangin. Nang dumampito sa balat ko, Kabanong, ramdam na ramdam ko ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Alam kong hindi yun ordinaryo kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo. At maya-maya pa nga ay nakarinig na ako ng tila pagaspas ng kung anong malaking ibon mula sa hindi kalayuan. Mas lumakas ang hangin at pagtingin ko nga sa likuran, napatingala ako. Kitang-kita ko na may anino nga ng malaking ibon mula sa hindi kalayuan. Nataranta ko at mas binilisan ko pa ang pagtakbo kahit alam kong todo na ang ginagawa ko. At dahil sa pagmamadali, hindi ko rin namalaya na may pasalubong sa akin na patrol. Mabuti na lang ay nakahinto yun kaagad kaya hindi ako nabundol. Halos lumuha naman ang puso ko sa pagkabigla at takot, pero nakahinga rin ako ng maluwag dahil biglang nawala ang nilalang. At bukod doon
ay may mga tao rin akong nakita, mga ilang opisyal ng aming barangay na maagang nag-iikot-ikot ngayon. Humingi lang ako ng tawad at dali-dali nang umuwi sa amin. Magkakandado na sana ako ng pinto nang marinig ko pa na parang may kumatok. Nang makita ko si Inang Eupresia ay pinagbuksan ko kagad at tinanggap ang dala niyang ulam. Salamat po rito, Inang. Alam ko pong itatanong niyo kung bakit ngayon lang ako, kung saan ako galing at kung bakit ako pawis na pawis. Hinanap po kasi namin ni Ralph si Recto sa mga lugar na madalas namin puntahan. Nagpunta na rin po kami sa sementeryo sa pagbabakasakali na dalawin niya yung mag-ina niya. Pero hindi po talaga namin nakita Kaya naman po ako pawis na pawis dahil sa tumakbo ako pa uwi. Ano po kasi, nadudumi na ako. Nang marinig ni Inang Eupresia ang dinahilan kong tinatawag na ako ng kalikasan, hindi na rin siya nagtagal sa pakikipagkwentuhan sa akin. Pinayuhan na lang niya ako ulit na kung sakaling makita ko nga si Recto ay ipagbigay alam ko rin sa barangay dahil yun ang bili ng tiyahin niyang si Aling Judin. Pagkalis ni Inang, inigpalit na kagad ako at naghilamos ng katawan. Ininit ko na rin muna ang binigay na sinampalukang manok at saka naghapunan. Pagkatapos ng tila mahabang araw ng kapaguran dahil sa mga pangyayari, mabilis din akong nakatulog. Nagising ako pasado 12:00 ng hating gabi dahil sa isang kalabugan na parang may nabagsak na lata at iba pang kagamitan sa kusina. Pero hindi ako kagad bumangon, Kabanong. Medyo inaantok pa kasi ako at wala pang diwa kaya pinakinggan ko muna. Nang medyo lumalakas na ang ingay ay doon na ako napaupo. Pinakikiramdaman ko pa rin mabuti kung ano na naman ang meron sa kusina. Baka kasi katulad din ito nung nakaraang araw na pinasok ako ng taong ibon. Kaya lang nang makarinig ako ng pamilyar na boses ay tuluyan na akong bumangon at unti-unting lumapit sa nakakandadong pinto ng kwarto. Doon ako mas nakinig ng mga ingay sa labas. Boses ni Recto yun Siya nga yun. Teka, bakit siya nandito? Base sa naririnig kong ingay, Kabanong, ay para siyang nagkakalkal ng mga cabinet sa kusina. Nadidinig ko ang mga stainless kong baso na nagkakalansingan pati ang mga kutsara at tinidor. Ganon din ang mga pinggan kong babasagin. Paano siya nakapasok sa bahay? Teka nga, kailangan ko siyang puntahan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nagmasid sa labas. Nang masiguro kong hindi niya ako narinig ay dahan-dahan na rin akong lumabas at nagtungo sa pinto ng kusina. Pero pagdating ko doon ay tila may kakaibang amoy na sumalubong sa akin. Malangsa na hindi ko maintindihan. Hindi ito yung tipikal na amoy ng panis na pagkain, kundi parang amoy ng hilaw na karne na naiwan sa hangin. Para rin pinagsama-sama ang nabubulok at amoy ng lumang bagay. Bigla kong napahinto at nakaramdam ng kaba matapos yung malanghap. Sa may kusina, nakita ko nga nakatalikod si Recto at wala pa rin tigil sa paghalugog ng kung ano sa kusina. Naabutan ko siyang nakaangat ang isang paa sa upuan na parang may hinahanap sa pinakamataas na kabinet. Pare, Recto, anong ginagawa mo? Kahit madilim, alam kong siya yon. Kabisado kong hubog ng katawan niya dahil sa tagal ng magkakasama at magkakilala. Anong inaanap mo, pre? Tumigil ka muna, kausapin mo ako. Bakit ka umalis ng ospital? Hindi ka pa okay, di ba? At alam mo ba na nag-aalala sa iyo si Chang Juding mo? Ayos ka lang ba? Kung kailangan mo ng makakain, ipaghahanda kita. May natira pa ako diyang pagkain na binigay ni Inang. Nasaan na yung mais? Ha? Ano? Ang sabi ko, nasaan na yung mais? Mais? Bakit ka naman maghahanap ng mais, pre? Wala kang pakialam. Naamoy ko rito yung mais na yon. Galing sa mga bantay-ane. Kaya ilabas mo na. Nagulat ako nang bigla na lang siyang humarap sa akin. At sa unang pagkakataon ay ngayon lang ako natakot matapos makita ang mukha niya. Namumula mga mata ni Recto kaya dali-dali kong inon ang switch na nasa kanan ko lang. At dahil doon ay mas lalo kong nakita ang kanyang kabuuan na parang nasisilaw pa nga. Bukod sa namumulang mga mata, ang mga ngipin niya ay tila nagtulisan.
medyo humaba rin ang dulo ng kanyang tenga. Parang lumubog ang ilong, naglalaway at nababalot ng maliliit na ugat ang sentido niya, pati ang ilalim ng leeg at dulo ng mga daliri. Humaba rin ang matutulis niyang kuko na alam kong hindi normal. Para na siyang nahahawig sa mukha ng aswang na layog, pero hindi pa siya ganap na halimaw. Ramdam ko rin na may parte pa ng kalooban niya na alam kong tao pa rin at alam kong kaibigan ko pa rin. Pero hindi talaga ako makapaniwala na makita siya sa ganoong itsura. Anong nangyari sa iyo, pre? Tinatanong mo kung anong nangyari. Ilabas mo ang mais ng bantayan eh. Nagugutom ako. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Walang mais dito. Sinungaling ka! Ilabas mo na, Donnie! Ano ba nangyayari sa iyo? Huwag mo na akong pahirapan pa. Ilabas mo na yung mais, Donnie. Maniwala ka, pre. Wala nga sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko pigilan kapag hindi mo pa binigay sa akin. Ikaw na makakain ko. Ha? Tumakbo ka na, bilis! Pero sa halip na gawin ang sinabi niya, dala na rin ng pagkataranta at takot kabanong, ay hindi kagad ako nakakilos. Para akong naistatwa at napatingin na sa kamay niyang nagpipigil. Nakikita ko na sa matindi niyang pagkuyom ay nagdurugo na ang kanyang palad. Anong nangyari sa iyo, pre? Sinabi kong umalis ka na. Lumayo ka na, dali. Lumayo ka na dahil baka masaktan pa kita. Bilisan mo! Nang bigla siyang sumugod ay doon na lang ako napatakbo. Pero mukhang huli na. Sinunggaban niya ako at pareho kaming nadapa. Pero mabilis ko siyang napiglasan at nasipa sa mukha. Yun nga lang ay hindi kagad ako nakatayo. Kaya gumapang ako habang tumatakas at ganun din ang kanyang ginawa. Mabuti na lang ay hindi pa siya mabilis gaya ng mga aswang na naririnig ko at nababalitaan sa mga kwento nila Inang Eupresia. Pero may lakas siyang hindi ko inaasahan. Pagtayo ko para tumakbo at sumigaw ng tulong ay muli niya akong sinunggaban sa likod. Pareho na naman kaming bumagsak sa sahig at sa pagkakataong yon ay tumama ang likod ko sa lamesa. Nang maparap ako sa kanya, ay doon ko na nakitang nagbabago-bago ang kulay ng balat niya sa bawat segundo. Pati na rin ang buo niyang katawan ay tila ba nagbabago-bago ng anyo at hugis. Humahaba ang ngipin, lumalalim ang bitak sa balat at ang likod niya ay tila may gustong lumabas na parang malaking buto. Sa pagkakaintindi ko sa mga nangyayari, ay parang tutubuan siya ng pakpak, katulad ng aswang na layog. Sinamantala ko na ang pagkakataon habang wala pa siya ulit sa sarili. Dahil sa pabago-bagong anyo, sinipa ko na naman siya. Sa pulsa muka na tumama siya sa pinakakanto ng bandang lababo. Pasensya na, pre! Nag-aalala man sa kanya, ay mas inuna ko na rin muna ang aking kaligtasan. Gumapang ako palayo hanggang sa mahawakan ko ang kitchen knife na nakabalandra sa sahig. Napunta yun doon dahil sa pagwawala niya kanina sa kusina. Nang muli akong nakatayo at lumingon ako sa kanya, ay ganun na lang ang gulat ko dahil nakaamba na siya sa akin. Kaya winasiwas ko ang hawak na kutsilyo habang umaatras. Huwag kang lalapit! Please naman, pare! Recto! Ayaw ko saktan ka. Hindi ko alam kung paano nangyari sa iyo yan. Pero pakiusap, labanan mo ang sarili mo. Manahimik ka. Naririndi ako sa ingay mo. Nagugutom ako. Gutom na gutom ako. Kontrolin mo ang sarili mo, pre. Kontrolin? Kumalma ka. Parang awa mo na. Kailangan mong pigilan ang sarili mo. Huwag ka mag-alala dahil tutulungan ka namin ni Ralph. Gagawa kami ng paraan para matulungan ka sa kung ano man nangyayari sa iyo. Magpakatatag ka, pre. Huwag mo na akong utuin pa. Mas gusto ko ngayon tong nararamdaman ko. Hindi ko na pala kailangan pigilan ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng mais na yung galing sa bantayan eh. Ang kailangan ko ngayon ay sariwang dugo at karne mo. Ha? Sariwang dugo at karne ko? Inulit mo pa talagang tanga ka. Dahil dyan, papatay na kita! Kitang-kita sa mga mata niya na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ramdam ko yon dahil nangilabot ng gusto ang buo kong pagkatao, Kabanong. Para akong kinumutan ng matinding takot kaya patuloy kong iwinasiwas ang kutsilyong hawak ko.
Patuloy din ako sa pag-atras habang siya ay patuloy sa pag-akbang palapit sa akin habang nakangiti. Nang makarating ako sa pinto ay kinapa ko kagad ang seradura. Pero nanatili ang tingin ko sa kanya at ang pagwasiwas ng kutsilyo. Hindi ko inalis sa mga mata ko sa kanya dahil alam kong sa isang kurap ko lang ay siguradong katapusan ko na. Takbo na palabas! Bilis! Takbo ka palabas! Ha! Sa tingin mo matatakasan mo ako? Mas malawak sa labas, mas madilim, at mas hindi mo ako makikita. Hindi ako magpapauli sa iyo ng buhay. Hindi mas maganda, kaya takbo na, habang may pagkakataon ka pa. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Kaabanong. Nanginginig ang mga tuhod kong tumakbo palabas ng aming bahay. Pupuntahan ko sana ang bahay ni Inang Eupresia pero naisip ko na baka madamay pa sila. Kung may mangyaring masama sa kanilang sambahayan ay siguradong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kahit malayo ay umiba na ako ng daan. Naisip ko magpunta sa barangay hall kahit medyo may kalayuan. Gusto ko rin nga sanang sumigaw at tumingi ng tulong pero magkakalayo pa kasi ang mga bahay. Maliit ang tsansa na marinig ako. Habang tinatahak ang kalsada ay narinig ko na ang mabibigat na yabag sa likuran. Pabilis ito ng pabilis kaya mas bininisan ko rin sa abot ng aking makakaya. Kahit na matindi na ang panginginig ng aking tuhod. Hindi na rin ako lumingon dahil sa takot na baka abot kamay na lang din niya ako. Nagdadasal na lang ako na sana ay hindi pa siya tinutubuan ng pakpak para dagitin ako. Hanggang sa tila umayon din sa akin ang grasya dahil sa pagdarasal ko. Nakasalubong ko na naman ang patrol at nagulat nga ang mga rumoronda nang makita ako. Bukod kasi sa hingal na hingal at takot na takot, ay dahil may hawak akong kutsilyo. Hindi na rin ako nakapag-isip ng tama dahil sa matinding pagkasindak kay Recto na nag-aanyo ng halimaw. Tulungan niyo ako! May umabol sa akin! Hinabol ako ng aswang! Nakita ko kung paanong napakunot noo ang mga nasa patrol. Alam kong hindi nila ako paniniwalaan kaya tumuro kagad ako sa likod. Pero paglingon namin ay wala na si Recto. Napapikit na lang ako dahil dala na rin sa pinaghalong takot, taranta, pagod at pagkalito kaya para akong nahilong bigla. Nabitiwan ko ang kutsilyo kasabay na matinding panginginig ng tuhod. Napaluhod ako at pagkalaon ay tuluyan ng nagdilim ang paningin at nawala ng malay tao. Nagising ako sa maliit na klinik ng aming barangay at binungaran kagad ako ni na Inang Eupresia at Ralph. Nandun din ang mga nag-rescue sa aking mga opisyal at tanod pero hindi na sila pumasok sa loob dahil masikip na. Kitang-kita ko ang pag-aalala nila sa akin. Kaya sumenyas ako at ngumiti para lang mabawasan ang pag-iisip nila sa akin. Magandang araw. Anong oras na ba? 10:00 na pre. Kararating ko lang din galing sa palengke. Wala namang masyadong ginagawa doon. Kaya dinalaw na kita. O ano, kumusta ka naman? Eto, ayos naman na ako. Salamat sa Diyos dahil okay ka na. At nagising ka na. Ano ba kasing nangyari? Ang sabi ng mga tanod, nakita ka raw nilang tumatakbo tapos may hawak ka pang kutsilyo. Takot na takot ka raw. Tapos sabi mo nahabol ka ng aswang. Ano kasi, hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin pre. Di ba nga sabi ko sa'yo, kung may problema ka, sabihin mo lang. Ayaw ko nang may matulad ng nangyari kay Recto pre. Tayo-tayo na lang magkakaibigan dito kaya dapat tayo-tayo rin na magtulungan. Naramdaman ko ang pagiging sinsero sa mga sinabi ni Ralph. Ganon din sa mukha ni Inang Eupresia. Kaya napabuntong hininga ako ng malalim at nirequest na bago ako magsalita ay dapat ay alam din ni Aling Judine. Dahil okay na rin naman ang pakiramdam ko, kaya nagsabi na rin akong uuwi na sa bahay. Doon namin tinalakay ang mga nangyari sa akin at nagulat nga sina Ralph, Inang Eupresia at Aling Judine sa mga sinabi ko. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo pre? Pinuntahan ka ni Recto rito at sinalakay ka niya? Bakit naman niya ginawa yun? Sinalakay niya ako dahil hindi na siya yung Recto na nakilala natin. Para na siyang asong nauulol at hinahanap niya sa akin yung mais. Kaya sinasabi ko sa iyo pre yung mag-asawang yun, si Mang Ilinan at Aling Panggeya.
Hindi sila mga ordinaryong tao. Ginagamit nila yung mais na binebenta nila para makapambiktima. Anong makapambiktima? Kaya ako pinatapon yung mais na binigay sa atin ng mag-asawang yon. Kasi sa palagay ko kaya namatay yung mag-ina ni Recto dahil doon. Naalala mo, di ba? Sila yung kumain ng nilagang mais nung gabi na nagiinuman tayo. Tapos simula nun, nagkandaloko-loko na. At ang totoo niyan, ilang beses din na parang may nangyayaring kakaiba sa akin. Sa tuwing makikita ko sila, para akong nahihipnotismo at nakakakita ng kung ano-ano. Ang ibig mong sabihin, naging biktima nila si Recto? Oo, pre. Kaya nung nagpunta siya kagabi sa bahay, parang naging mabangis na halimaw si Recto. Kahit di pa ako nakakakita pero sa tingin ko, para siyang naging aswang. Aswang? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, nanlilisik yung mga mata niya. Tapos, nagmukha talaga siyang halimaw. Para pa nga siyang tinubuan ng pakpak sa likod Nakatakas lang talaga ako at maswerteng nakita ng mga nagpapatrol kagabi. Ayaw naman nilang maniwala sa akin kaya sa inyo ko na lang sinabi yung totoo. Diyos ko po. Ano pong gagawin natin, Aling Judin, Inang Yupresya? Ipinaliwanag sa amin ni Inang Yupresya ang posibleng nayanggaw si Recto. Kaya naman kaagad din nagsuggest sa amin si Aling Judin ng dapat gawin. Pagkatapos mananghalian ay gumaya kagad kaming apat at nagpunta sa isang lugar na hindi rin naman kalayuan sa amin. Pero hindi ako nadadako sa lugar na yon. Nung unay marami pa kaming nadadaan ng kabahayan pero nang hindi na sementado ang kalsada ay huminto na ang tricycle. Sinabi sa amin ng driver na hanggang doon na lang siya. Naglakad na nga kami at habang napapalinga sa paligid ay medyo kinikilabutan ako. Bukod kasi sa wala ng mga kabahayan ay puro mayayabong na puno na lang ang nakikita namin. Hanggang sa matuntun namin ang isang bahay na bato pero niluluma na rin naman. Nakita namin doon ang isang Ginoo na nagpakilala sa amin bilang si Cadelion. Isang matandang lalaki na marami raw alam patungkol sa mga kababalaghan, kahit pa aswang. Maliit lang siya at mahahalata na ang katandaan. Kaya nang lumapit kami ni Ralph ay nagmano kami bilang paggalang. Pero nang magtama ang aming mga mata, hindi ko inaasahan ang sinabi niya. May nakadikit sa iyong sumpa. Ang ganda naman po ng bunga niyo sa akin, Cadelion. Tama lang na dito ka dinala ni Judin dahil sinisiguro kong matutulungan kita. Ay naku, maraming salamat to. Pumasok na kayo sa loob para makapagsimula na tayo kaagad. Pagpasok namin sa loob ng bahay ni Cadelion ay mas lalong naging weirdo ang pakiramdam ko. Nakakatakot din kasi ang mga display niya roon. Na kung ano-anong klase ng kwintas at mga halamang gamot. Inanyayahan niya kaming apat sa isang silid at doon nga namin sinimulang ikwento ang mga nangyari. Tama ang sinabi mo, Yupresya. Sigurado kong nayanggaw si Recto. At ang gumawa doon ay ang mag-asawang layog na sina Ilinan at Panggeya. Kilala ko ang mga yon. Tinatawag silang bantay-ani dahil pinoprotekta nila ang mga pananim laban sa mga sakim. At hindi aksidente kung bakit nyo sila nakatagpo. Siguradong kaya sila nasa barangay niya ay dahil may gusto silang bigyan ng leksyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Kamakailan lang, pagkatapos pumutok ng balita patungkol sa lalaking manananggal sa isang barangay. Narinig ko na noong nakaraan pa mula sa kaibigan kong Lamang Lupa ang tungkol sa pangyayaring ito. Meron nga raw pinarurusahan ng mga aswang na layog sa isang barangay. Ang inakala ng mga taga roon ay namatay ang mga taong iyon dahil sa ordinalong sakit lang. Pero ang totoo ay pinatay sila ng mag-asawang aswang na layog. Hindi ko sukat akalain na lugar niyo ang tinutukoy na iyon. Pero bakit po ang lugar namin at pati ang kaibigan ko? Ang mag-asawang aswang na layog ang makakasagot niyan. Tanungin mo sila kapag nagkita kayo. Ho? Magkita kami? Paano po kami magkikita? Ipapatawag ko sila rito. Teka lang po, Cadelion. Kung aswang ang mga yon, bakit po sila kailangan papuntain dito? Baka mas mapahamak lang po ang kaibigan ko. Parang ginawa niyo naman po yatang pain. Yun lang din naman ang paraan para mawala ang sumpang binigay nila kay Donnie. Sumpa?
Hindi ba'y sinabi ko na kanina na nababalot siya ng sumpa ng mag-asawang layog na yon? At alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Ano po bang ibig sabihin nun? Lahat ng mga taong niyayanggaw nila, ikaw ang unang pupuntahan. Ano pong klaseng sumpa yun? Gusto mo ba talagang malaman? Opo, sana eh. Ikaw ang napili nilang susunod na maging bantay-ani. Sa iyo nila ipapasa ang maiwagang sisiw na itim at mabubuhay ka ng hanggang hindi mo yun na ipapasa sa mapipili mong bagong bantay-ani. Kahit ipinaliwanag na niya, ay hindi ko pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng bantay-ani na yon, Kabanong. Pero nangilabot ang gusto ang katawan ko habang nakikinig sa kanya. Habang sinasabi kasi yun ni Cadelion, ay ramdam kong delikado ang tinutukoy niya. At ayaw ko rin na maging kasangkapan ng kasamaan. Kaya ngayon, ako naman ang magtatanong, mas gugustuhin mo bang maging pain para mapunta rito ang mag-asawang aswang na iyon? O mangyari ang gusto nila para sa iyo at magpatuloy sila sa pag-aasik sa lugar niya? Kung ano pong alam niyong tama, Cadelion, gawin niyo po. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tinatanong ko ito dahil importante na meron kang tiwala sa kapwang nakasalalay ang buhay mo. Oo, kung paanong nagtiwala po ako kay Aling Judine, ipinagkakatiwala ko din po sa inyong lahat. Sige, maigi. Higit sa lahat, kahit sino sa atin dito, mas mainam na unang-una tayo magtiwala sa Panginoon na siyang may likha ng lahat. Instrumento lang ang mga katulad ko para mapuksa at mapatahimik ang mga alagad ng kaniliman. Opo, maraming salamat po. Salamat po at pasensya na, Cadelion, sa mga nasabi ko kanina. Pagkangiti niya sa amin, ay saglit muna kaming nagpahinga. Ayon kasi sa manggagamot, sisimulan ng lahat kapag kumagat na ang dilim. Kaya habang naroon, ay naganda muna kami sa lahat ng mga kailangan at mabilis na lumipas ang oras, Kabanong. Pasado 6:00 ng gabi. Nagtipon na kami sa sala. Binuksan din ni Cadelion ang mga bintana. Inalis niya ang mga kortina para raw mabilis kaming makita ng mga nasa labas. Nasa lamesa na rin ang mga gamit niya para sa pagtawag ng mag-asawang aswang na layog. Hindi ko alam kung paano niya gagawin yon, pero habang pinagmamasdan ko lang ang mga instrumento ay para na akong naiihi sa takot. Nagbigay din siya sa amin ng pulang porselas na nakalimutan ko na ang tawag. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinahawak ng mga dahon sina Inang Eupresia, Aling Judine at Ralph. Ako naman ay pinahawak niya ng batubalani sa magkabila kong kamay at pinakuyom ito. Yan ang magsisilbi mong proteksyon. Pero kapag dumating na ang ating mga bisita, kayong lahat, huwag kayo makatubiling gamitin ng itim na buhangin na nasa mga garapon sa ibaba ng lamesa. Salamat po, Cadelion. Ano? Handa na ba kayo? Opo. Sige, magsisimula na tayo. Sinimulan na niyang sindihan ng 3 kandilang itim na nakapormang triangulo. Sa gitna nun ay merong maliit na boteng may lamang langis. Ayon sa kanya, kukulo raw yun kapag may aswang nasa paligid at depende sa lahat ng pagkulo kung gaano nakalapit ang nasabing nilalang. Napasign of the cross ako, Kabanong, at habang pinagmamasdan si Cadelion sa mga ginagawa niya, ay nagsisimula na akong magdasal sa isip ko. Paulit-ulit kong binibigkas kay Jesus Christ na protektahan niya hindi lang ako, kundi pati ang mga kasama ko ngayon at mga kabarangay namin na po pwedeng biktimahin ng mag-asawang aswang na layog. Habang nagsisimula akong mag-orasyon, maging mapagmatsyag kayo. Kunin niyo na ang garapon na may lamang buhangin para mas madali niyong maisaboy sa mga anumang nilalang ng kadidiman na pasalakay. Tandaan niyong hindi lang din iisa yung mag-asawang yon na aswang sa lugar na ito. Sa oras na simulan ko ang orasyon, may iba pang uri ng aswang na pwede kong matawag ang atensyon at posible silang lumapit dito at sumalakay. Kayo yung presya, Judine at Ralph, ang magsisilbi naming panangganin doon habang hindi pa nagpapakita mga aswang na layog. Puprotektan ko kayo sa abot na makakaya ko, Cadelion. Mainam. Salamat. Simulan na natin.
Wala na nagsalita sa amin maliban kay Cadelion. Sinimulan na niya ang orasyon na pangsumo ng mga aswang. Habang pinakikinggan ko yun, ay mas lalong tumindi ang pangingilabot ng katawan ko, Kabanong. Kakaiba ang mga salita at parang may kung ano ring dumadagundong din sa lupa habang nagbibigkas siya ng ganon. Nakakatakot, nakakakilabot, nakakapanindig ng balahibo. Pero pinilit kong maging matapang kahit ang totoo ay naiihina na naman ako. Kahit ang totoo ay naiihina naman ako. Hanggang sa, yun na nga po, nagsimulang umihip ng malamya ang hangin. Napalingon ako sa labas pero wala nang masyadong kakaiba. Ang mga kapunuan lang ay malamya rin nagsasayawan dahil sa hangin. Pero pagdampi sa katawan nito ay para akong nagyelo sa lamig. Napayakap talaga ako ng husto sa sarili ko, kaya napalingon ako kay Cadelion. Seryoso pa rin siyang nakapikit habang patuloy sa ginagawa. Mas lalo tuloy ako natakot dahil parang may sumasabay sa boses niya. Tinig na parabang galing sa ibang dimensyon. Mas nakakatakot, mas nakakakilabot, at mas nakakapanindig ng balahibo. Iginala ko ang tingin ko sa mga kasama ko at si Ralph na lang ang nakita kong nakadilat. Sina Inang Yupresya at Aling Judine ay taimtim na rin na nananalangin sa sari-sarili nila. Huwag ka matakot, pre, dahil magiging ayos din ang lahat. Salamat ha. At eksaktong pagkasabi niya noon at kakaibang puwersa ng kasamaan sa paligid. Pagkatapos ng ikatlong orasyon ni Cadelion ay nakita kong unti-unting nang kumulo ang langis sa nasa mesa. Palakas yun ng palakas kaya mas lalo rin akong kinabahan. Pagtingin namin sa labas ng bintana ay may nakita na nga kaming isang nakakatakot na nilalang. Pero hindi ito yung aswang na layog na nakita ko. Kakaiba ito na maliit lang pero nakakasindak ang itsura. Anong klaseng halimaw yan? Sayang aswang. Madali ka na, Ralph. Sambuyan mo ng itim na buhagin. Wala nang inaksayang oras si Ralph. Dali-dali siyang kumuha ng itim na buhangin sa garapong hawak niya at sinaboy sa labas ng bintana. Nung una ay nakaiwas pa ang nasabing nilalang pero sa ikalawa niyang pagsaboy ay nasapol na ito at mismong sa muka. Dinig na dinig namin kung paanong naggumiyaw ang nasabing aswang. Galit na galit yun at sinubukan pang muling sumugod pero muling nagsaboy ang aking kaibigan. Nang tumama yun sa katawan ng aswang ay unti-unting nasunog ang katawan nito hanggang sa malusaw. Nagulat ako sa akin nakita dahil ito ang unang beses kong makainkwentro ng ganoong bagay, Kabanong. Hayaan mo na sila dyan at ituon mo ang atensyon mo sa ginagawa natin. Kailangan mapapunta natin dito ang aswang na layog na yon bago pa dumami ang mga aswang at hindi na natin makontrol pa ang sitwasyon. Opo. Hindi ko na nga muna nilingon si Ralph at iba pa katulad ng bilin sa akin. Pero sa tuwing makakarinig ako ng kakaibang ingay sa labas ay hindi ko talaga maiwasang hindi mapasulyap. At meron na naman ngang dumating na 3 aswang. Kaya kahit kinakabahan sina Inang Yupresya at Aling Judine ay tumulong na sila kay Ralph. Hindi ko na nakita kung paano nila sinagupa ang mga yon. Pero narinig ko na lang ang paghiyaw sa galit ng mga aswang sa labas. Nakikita ko rin ang anino ng apoy, kung paanong mga nasusunog na sila. Mas lalo tuloy umusbong ang kaba ko. Hindi na rin para sa akin, kundi para sa mga kasama ko. Baka kasi mapahamak pa sila ng dahil lang sa akin. Nagsunod-sunod na nga kasi ang pagdating ng iba't ibang uri ng aswang at kitang-kita ko sa mga mukha ng kasama ko kung paano silang mahirapan at matakot sa mga nangyayari. Lalo na sina Inang Yupresya at Aling Judine na wala namang alam sa pakikipaglaban sa mga ganong uri ng nilalang. Matagal pa po ba silang darating, Cadelion? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa'y maghintay pa tayo ng kaunti, Dodi. Baka pumapahamak na sina Inang Yupresya at Aling Judine eh. Hindi. Hindi ko pababayaan na mapahamak ang lahat dito sa pamamahay ko. Natatakot na po ako, Cadelion. Mas lalong tumindi ang pagkulo ng bote hanggang sa nagulat na lang kami nang sumigaw si Aling Judine.
Pagtingin namin sa labas ay nanlalaki rin ang mga mata ko sa aking nakita. Nandun na kasi si Recto. Ibang-iba na ang itsura niya at meron na siyang pakpak. Nandito na si Recto! Nandito na siya! Pero hindi na siya yan! Tuluyan na siyang layanggaw. Isko po! Paano namin siya lalabanan? Hindi ko siya pwedeng sabuyin ng itim na buhangin dahil masusunog siya at mamamatay. Kung hindi mo gagawin yan, posibleng lahat tayo rito ay mapahamak. Kailangan mo siyang patayin kung kinakailangan. Nanlambot ako sa narinig kong yon, Kabanong. Lalo na nang makita ko si Aling Judy na biglang naiyak matapos makita ang kanyang pamangkin. Ako man din, kung nasa katayuan niya, ay talagang mapanghihinaan ng loob. Wala na po bang ibang paraan, Kadelyon? Kung makakaya natin pigilan si Recto habang hindi pa dumarating ang mag-asawang aswang na layog, kung mapipigilan niyo yon hanggang matapos tayo sa pakikipagsagupa, makakaya ko siyang tulungan dahil bagong yanggaw lang siya. Hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa nga natatapos si Cadellion sa pagsasalita ay nakita na naming tumalon sa bintana si Ralph. Gusto ko man siyang pigilan pero huli na dahil matapang na niyang hinarap ang aming kaibigan. Cadellion! Iligtas mo ang kaibigan ko si Recto at alisin mo ang nakakapit sa kanyang sumpa. Patayin mo ang mag-asawang yan. Patayin mo ang mag-asawang aswang na yon. At ako nang bahala kay Recto. Nababaliw ka na ba, Ralph? Anong ginagawa mo? Baka ikaw mapatay ni Recto. Mag-focus ka lang dyan, pare. Ako nang bahala rito. Hindi ko na nagawang makasagot dahil tumakbo na siya pasugod kay Recto. Sinabihan na rin ako ni Cadellion na mag-concentrate dahil baka may dumating pang aswang bago dumating ang hinahanap naming mag-asawa. At hindi nga siya nagkamali dahil may dumating pang ang dalawang aswang na kung tawagin ay luwad. Kulay putik sila na amoy lupa. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway na parang takam na takam sa sariwang karne at dugo ng tao. Kahit natatakot ay wala namang magawa sina Inang Eupresia at Aling Judine kundi ang lumaban. Pero kamalas-malasa naman dahil naubos na pala, Kabanong, ang mga hawak nila sa garapon. Bago pa sila makakuha ng panibago ay nakapasok at nakasampa na sa bintana ang mga aswang. Mabuti na lang ay kaagad umaksyon si Cadellion. Gamit ang kanyang tungkod ay hinampas niya ang kamay ng mga aswang na nakasampa. Nagulat ako sa nangyari dahil biglang namaga ang mga kamay ng mga luwad at biglang pumutok. Nahulog sila sa lupa at naglupasay sa lupa na parang mga bulating binudbura ng asin. Ano po ginawa niyo? Sinabi ko naman sa iyo, hindi ko hahayaan na may mangyari masama sa inyo. Hindi ordinaryong baston na ito. Gawa ito sa puno ng nara na binisbasan sa 7 simbahan at sa bundok ng Badahaw. Sagrado rin ito dahil may selyo ng orasyon. Kaya ang sino mga alagad na kadiliman na dumikit dito ay siguradong katapusan na nila. Ang galing! Pero hindi pa dapat tayo magpakampante dahil wala pang mag-asawang layog na yon. Nandiyan na po sila. Sabay kaming napatingin sa hindi kalayuan at nakita na nga namin ang mag-asawang magmamais na sina Mang Ilinan at Aling Panggaya. Dala-dala nila ang kariton na may laman pang mga mais. Nakangiti silang huminto sa tapat ng bakuran na parang wala lang. Sila na nga po talaga yan, Cadellion. Oo nga. Hindi pa rin nagbabago mga itsura at kalooban nila hanggang ngayon. Mabuti naman at pinakinggan niyo ang pagtawag ko sa inyo mag-asawa. Akala ko kailangan ko pa kayong puntahan sa bukid. Pakialamero ka pa rin, Dalion. Masamang nilalang pa rin kayong mag-asawa. Katulad ng dati. Umigil ka. Hindi ba't may kasunduan tayo? Ako ba ang lumabag sa kasunduan o kayo? Sino nagsabi sa inyo na po pwede niyong gawin ang gusto niya? Mga walang yang aswang talaga kaya? Ikaw ang walang hiya. Pakialamero ka sa may buhay na may buhay. Binala ko na kayong magpapatay ng mga inosenteng tao. Pero ginawa niyo pa rin talaga. Kaya hindi ko na palalampasin ang mga ito. Hindi inosente ang mga taong yan. Binigyan namin sila ng leksyon dahil mga gahaman sila. Iba yata yun sa pagpatay. Animal kang aswang ka. Yun ang leksyon na nababagay sa kanila. Inosenteng bata at mag-ina ang dinamay niya. Dapat talaga pinatay ko na kayo noon pa. Ikaw ang dapat pinatay na namin sana noon pa. Kaya ngayon nakikialam ka na naman sa mga plano namin. Hindi na namin ito palalampasin pa.
Mamamatay kayong lahat at itatagal namin si Donnie bilang bagong bantay ali. Kayo ang mamamatay ngayong gabi kita. Kitang-kita namin kung paanong unti-unting magpalit ng anyo ang mag-asawang nagtitinda ng mais. At habang ginagawa nila ang pagpapalit ng anyo, ay mas tumindi ang pagkulo ng langis sa boteng nasa mesa. Hanggang sa pumutok ito, kaya napapikit ako sa gulat. Pagdilat ko ng mga mata, ay doon ko na nakita ang totoong anyo na mag-asawang layog. Pareho silang mukhang paniki, lubog ang ilong, nakausli ang matutulis ng ngipin. Naglalaway ang bibig na may mahabang mga dila. Matulis ang tenga, pati ang mga kuko. Maitim na nangingintabang kutis at nanlilisik ng gusto ang mga mata nila na tila kaya ka ng patayin sa tingin pa lang. Ang pinagkaiba lang nila, may ilang piraso ng tila lagas-lagas na buhok ni Aling Panggeya at mas malaki ang mga pakpak niya. Si Mang Ilina naman ay maliit lang ang pakpak pero ang talim nito sa dulo ay mas mahaba at mas matutulis. Sabay silang nagkampay ng mga pakpak at para yung malakas na unos na sumalubong sa amin. Kusa na lang umaksyon ang katawang ko kabanong. Hinata ko kagad sina Inang Yupresya at Aling Judine palayo sa bintana. Mabuti na lang nga ay ginawa ko yon dahil nang bumulusok doon ng hangin ay nag-iba ang buong bahagi kung saan sila naroon kanina. Kahit si Cadillon ay nagulat din sa nangyari. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Bakit? Parang gulat na gulat ka sa nakita mo Hindi ka ba makapaniwala na malaki na ang nabago sa amin? Kung sa tingin mo ay katulad pa rin kami ng dati, nagkakamali ka. Nagpalakas din kami para mapatay ka na rin talaga. At hindi lang kami ang gustong gawin yon. Dahil marami pang iba. Aminin kong nagulat ako dahil lumakas ka kayo. Pero meron pa rin hindi nagbago sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Mga hunghang pa rin kayo sa pag-aakalang mapapatay niyo ako kahit na matanda na ako. Baliw lang ang mag-iisip niyan. Humanda kayo sa akin at matitikman niyo ang galit ko. Ayaw kumanda dahil mamamatay na kayong lahat nito. Nakita ko matinding galit sa mukha ni Mang Ilinan. Pero ang mas natuunan ko ng pansin ay si Aling Panggeya na binuhat ang kariton at hinagis pa itaas. Maya-maya lang ay para tuloy umulan ng mais at ang magbagsakan yun sa lupa, nakarinig kami ng mahihinang ugong mula sa hindi kalayuan. Palakas yun ng palakas hanggang sa may mga nagdatingan pang ibang nayanggaw maliban kay Rekto. Sige mga alagad! Kunin nyo na ang bagong bantayan ang bagong magbibigay sa inyo ng pagkaing mais. Kunin nyo siya at patayin ang lahat ng hahadlang sa inyo. Ang lahat ng mga namumulang mga mata na aswang ay biglang tumuon sa akin. At dahil dito, itinulak ko palayo si Inang Yupresya at Tiyang Judine para hindi na madamay pa. Nagsimula nang sumugod sa akin ang mga aswang. Tinakbuhan ko sila hanggang sa makarating ako sa kusina ng bahay ni Cadillon. Nakita ko pa nga siyang tutulong sa akin pero inatake naman siya ng mag-asawang layog. Mabuti na lang din ay nakuha kong isang garapon na may lamang itim na buhangin. Kaya pinagsasasabuyan ko ang mga sumunod na aswang. Pero hindi rin naman sila naubos at tinamaan lahat. Nagulat na lang ako. Mula sa bintana sa kanan ay may biglang sumulpot na aswang at hinatak ako palabas. Dahil dito ay nabitiwang ko ang garapon. Nabasag yun at nagkalat sa lupa ang mga buhangin. Pareho rin kaming nadapa ng aswang pero nagsumikap ako makatayo kagad hanggang sa may tumusok sa paa ko. Pagtingin ko ay kuko ito ng aswang na humatak sa akin. Napahayaw ako ng ubod lakas dahil sa sakit. Naramdaman ko rin kasi ang pagbaon nito sa lupa, kaya hindi ako nakaalis sa pwesto. Nang dadakmay na niya ako, ay saka naman dumating sina Inang Yupresya at Aling Judine. Kagad nilang sinabuyan ng itim na buhangin ng halimaw hanggang sa masunog ito at malusaw. Umatras kagad ako para hindi madamay pa sa pagkasunog. Maraming salamat po. Magtago po muna kayong dalawa dahil delikado. Pero kahit anong sabi ko sa kanila, ay nagpumilit pa rin silang proteksyonan ako. Kaya sinikap ko rin maglakad kahit ang totoo ay ramdam na ramdam ko na ang matinding kirot. Pagkaikot namin ay sumalubong pa ang 4 na aswang. Pero wala naman yung mga nagawa dahil sinabuyan naman sila ng itim na buhangin.
Mga nasunog na silang lahat at tumakbo na kami palayo sa bakuran. Magtago na po kayo sa ligtas na lugar, Inang Eupresia at Aling Judin. Pupuntahan ko po si Cadelion. Kailangan nila ng tulong ko. Sige na po, parang awa niyo na po. Mas mapapanatag ako kung magtatago na kayo. Napasunod ko rin ang dalawang may edad na babae. Nang makita kong ligtas na silang nagtatago sa isang kubo ni Cadelion, ay dali-dali akong umalis. Pagdating ko sa harap ng bakuran ay inabutan ko nga silang nagsasagupang tatlo. Kitang-kita sa mukha ni Cadelion ang pagod at hirap, pero sinisikap niyang lumaban. Nag-alala ko para sa kanya, Kabanong. Pero nang makita ko ang lagay ni Mang Ilinan at Aling Panggeya ay nanlaki ang aking mga mata. Duguan kasi sila at parang sila pa yata ang dihado sa labanan. Cadelion! Anak ng tokwa, bakit nagpakita ka pa rito? Ikaw nga ang tinatarget ng dalawang to eh. Libangan mo ba ang magtanga-tangaan, ha, Donnie? Ho? Ano pong sinasabi nyo? Akala ko po kasi kailangan nyo ng tulong eh. Mukha bang kailangan ko ng tulong? Tignan mo nga sa amin kung sino ang mas dehado. Ho? Bilis na! Takbo na at magtago ka na muna! Lumipad si Aling Panggeya sa direksyon ko, kaya tumakbo ko palayo. Si Cadelion naman ay pumigil din pero hinarangan siya ni Mang Ilan. Si Cadelion naman ay pumigil din pero hinarangan siya ni Mang Ilinan. Dahil sa hirap ako makatakbo gawa ng tama sa paa, kaya naabutan ako ng babaeng aswang. Nadagit niya ako pero sinikap kong manlaban. Hanggang sa gamitin niya ang matatalim na kuko at tinusok to sa magkabila kong balikat. Napahiyaw ako ng husto sa sakit at halos mawalan ako ng malay tao habang tumatagas ang dugo sa katawan ko. Nang tila mawalan na ako ng malay tao ay narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Aling Panggeya. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Hindi ko na kasi magawang makatingala dahil sa panghihina. Naramdaman ko na lang na unti-unti kaming bumababa hanggang sa tumama kami sa mga puno. Natanggal lang ang pagkakatusok niya sa balikat ko kaya dumausdos ako pababa. Hanggang sa kumalang sa isang matabang sanga. Nakita ko naman na dumire-diretso si Aling Panggeya hanggang sa mahulog sa pinakababa, sa lupa. Malabo na ang paningin ko dahil sa sobrang panghihina. Pero sigurado ako na sina Inang Eupresia at Aling Judin ang dumating para saklolohan ako. At maya-maya lang din ay napamulagat ako matapos makitang nag-aapoy na si Aling Panggeya at tuluyan ng natupok at namatay. Habang nakatingin sa akin ang dalawang ginang, ay nakarinig kami ng malakas na ungol mula sa hindi kalayuan. Sigurado kong si Mang Ilinan na yon, kaya kahit nangihina ay pinilit ko pa rin makasigaw. Inang Eupresia! Aling Judin! Alis na po kayo! Paparating na po si Mang Ilinan! At hindi nga ako nagkamali. Mula sa hindi kalayuan ay nakita kong papalapit sa nasusunog na aswang ang matandang lalaking layog. Paglapag niya ay hindi rin naman siya nakalapit dahil lumarang sina Inang Eupresia at Aling Judin. Eksakto na naputo lang siya nga na kinalalagyan ko at nahulog ako sa likod nila. Masakit man ang aking pakiramdam ay pinilit kong tumayo. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Pinatay niyo si Panggeya! Magbabayad kayo! Sumuko ka na, Ilinan! Nakita mo naman at patay na ang asawa mo! Napalilibutan ka na namin! Kaya wala lang dahilan para lumaban pa! Hindi! Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo! Mas mabuti para sa akin para wala ring dahilan para kaawaan kita! Mamamatay na kayong lahat! Sinasabi ko naman sa iyo, di ba? Kayo ng asawa at kapwa mo aswang ang mamamatay ngayong gabi. Ito na ang katapusan ng mga bantayan eh. Wala nang susunod sa yapak mo. At mambibiktima sa ilang mga tao. Wala nang magpapanggap na mga mag-asawang nagtitinda ng mais. Walang hiya ka talaga. Papatayin kita! Papatayin kita! Sumalaki pa nga si Mang Ilinan pero walang kabuhay-buhay lang siyang iniwasan ni Cadelion. Habang nakasandal ako sa puno at inaalalayan ng dalawang ginang, pinagmasdan lang namin sila. Paulit-ulit lang sa pagsalakay ang matandang lalaking aswang pero wala na siyang napapala sa mga nangyayari.
Hanggang sa pinatid na lang siya ni Cadelion. Sumubsob ang mukha niya at tuminto sa harap mismo ng nasusunog pa rin niyang asawa. Dahan-dahan siyang bumangon at paupong pinagmasdan yon. Napatanga naman kaming lahat dahil tila ayaw na rin niyang lumaban pa. At unti-unti ngang nagsaan yung tao si Mang Ilinan. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng mga kamao niya habang umiiyak dahil sa matinding paghihinagpis. Asensya ka na, mahal kong Panggeya. Hindi kita naprotektahan laban sa mga hayop na taong ito. Pero mangako ko sa iyo, kung loloobin ng Diyos na kaniliman na mabuhay tayo ulit na magkasama sa kahit sampang mundo, hindi na kita pababayaan. Hindi ko alam kabanong kung anong nararamdaman ko habang sinasabi ni Mang Ilinan ng mga yon. Alam kong aswang siya at masama. Pero sa kabilang banda ay nakaramdam pa rin ako ng matinding awa. Kahit papano kasi ay mga nilalang pa rin naman sila at may karapatang mabuhay. At nagulat na lang kami dahil bigla niyang niyakap ang asawa niyang nasusunog. Sumigaw siya ng sumigaw dahil sa sakit hanggang sa unti-unti na rin siyang magliyab at matupok ng apoy. Nang malusaw ang mga katawan nila ay nagulat kami dahil may itim na sisiw na lumitaw mula sa pwesto nila kanina. Namumula ang mga mata nito at tila mamasa-masapak kaya nahiwagaan kami ni na Inang Eupresya at Aling Judin. Huwag kayong magtatangkang lumapit sa sisiw na yan, lalo ka na doon eh. Po, ano po bang sisiw na yan? Yan ang ugat ng pagiging layog nila. Yan yung dahilan ng pagiging bantay-ani nilang magkasawa. At dahil ikaw ang itinalaga nila, kapag lumapit ka dyan, siguradong papasok yan sa katawan mo. At kapag nangyari yon, mahihirapan akong mailigtas ka dahil hindi naman ito katulad ng pagkayanggaw lang. Sa iyo mismo inilipat ang kapangyarihan ng mag-asawang nagtitinda ng mais. Nakakatakot naman yan. Napatras kami ng bigla nang lumakad palapit sa akin ang sisiw. Nanlilisik ang mga mata nito at biglang bumilis na parang manok na nagagalit. Mabuti na lang ay mabilis din ang pag-aksyon ni Cadelion kahit pa pagod na rin siya. Dinakma niya ang nasabing sisiw at kagad na ikinulong sa garapon na may itim na buhangin. Tinakpan niya rin ito kaagad kaya hindi na nakawala pa. Matagal pa bago tuluyang mapuksa itong itim na sisiw. Pero magandang balita dahil wala ka na sa ilalim ng sumpa ng mag-asawang yon. Salamat sa Diyos. Pero nasa na po si Ralph? Nandito ako, guys! Natagulan ako bago ko mapatay itong si Recto eh. Akala ko mauna pa ako mamatay bago niyo matapos ang labanan. Pagtingin namin kay Ralph ay duguan na rin siya at halos mahubaran na sa pagkagutay-gutay ng damit. Si Recto naman ay walang malay habang nakatali ng mahigpit. Napangiti na lang din ako kahit napapaisip kung saan siya nakakuha ng ganoon na kakapal na tali. At nang pagmasdan ko si Aling Judin ay halos mapayak siya pagkakita sa pamangkin. Cadelion, ngayon patay na po yung mag-asawang nagtitinda ng mais. Nakalaya na rin po ba sa sumpa ng pagkayanggaw si Recto? Hindi pa. Kailangan ko pa siyang gamutin. Bakit po ganun? Si Donnie naman po nakalaya na sa sumpa. Bakit itong isa hindi? Nayanggaw siya at ang tanging paraan lang doon ay gamitan din ang orasyon. Kung ganun po pala, gawin na po natin. Tutulungan ko po kayo. Mas mainam. Halika kayo sa bahay ko. Habang nakaakbay ako kay Inang Eupresya, ay biglang umikot ang aking paningin. Unti-unting nanlabo ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na naman akong nawala ng malay tao. Pagkagising ko, ay nasa isang pamilyar na lugar ako. Ang aking kwarto, pero wala akong ibang kasama roon. Kaya dali-dali akong bumangon. Napaaray lang ako kabanong nang maramdaman ng matinding sakit sa buong katawan ko. Lalo na sa magkabilang balikat. Pagtingin ko ay buong katawan ko pala ang nakabenda. Inalala ko nangyari hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto. Mula sa labas ay nagmamadaling pumasok si Ralph. Uy pre, huwag ka munang tumayo. Sabi ng doktor kailangan mo pa ng bed rest. Inuwi ka lang namin dito dahil ligtas ka naman daw Wala na rin kasing pambayad sa ospital. Ang mahalaga naman all goods ka na. Oo, salamat sa Diyos. Salamat talaga kay Lord at sa mga tumulong sa atin. O kumusta ka na ba?
Mukhang okay naman na ako. Ay teka, si Recto pala pre. Kumusta na siya? Naalala ko, nung bago siya orasyonan ni Cadel yun nawala na ako ng malay. Si Recto? O bakit nag-iba ang tono ng pananalita mo? May nangyari bang hindi maganda kay Recto? Ano kasi pre? Ano kasi? Sabi mo naman kagad pre. Nag-aalala ako rito Joke lang. Okay na siya pre. Nandun siya sa kusina at nagluluto. Nagbigay kasi si Inang Yupresya ng ulam na masasabawan Ay grabe ka naman Pinag-alala mo pa ako. Seryoso ba? Oo nga, promise. Pwera biro pre. Ayaw pang maniwala Pagkatapos mo kong loko-lokohin ng ganyan, tapos sasabihan mo pa akong ayaw pang maniwala. Siyempre para naman ma-excite ka. Hindi talaga nakaka-excite. Nakakainis Ay teka, tawagin ko. Wait lang. Hindi na nagsalita si Ralph dahil dumating na nga si Recto. Tuwang-tuwa ko Kabanong. Napaluha pa dahil sa wakas ay okay na rin ang kaibigan ko. Maya-maya pa ay inalalayan nila ako pareho na umupo sa higaan at sabay-sabay kaming nananghalian doon. Ikinuwento nga nila sa akin ang nangyari kung paanong ginamot ni Cadel yon si Recto. Mabuti na lang din pala ay hindi pa siya nakakatikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Kaya naging mabilis lang din ang gamutan at orasyon. Nagulat din ako nang malaman na 1 linggo na pala akong walang malay. Pakiramdam ko kasi ilang oras pa lang akong natutulog. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay maraming nagbago sa amin. Mas naging positibo kami magkakaibigan sa pagharap sa hamon ng buhay. At kahit pa masakit ang nangyari sa pamilya ni Recto, unti-unti niya itong natanggap. Makalipas lang ang 2 taon ay nakahanap na rin siya ng bagong mamahalin. Ako rin at si Ralph ay nakahanap na ng kanya-kanyang girlfriend na siya na rin naman naming napangasawa. At sa tuwing nagkakasiyahan kami at nakakainuman, kapag binabalikan namin ang kwentong ito, ay namamanga pa rin kami dahil naranasan namin. Pero ibiniling kasi ni Cadel yon na isikreto ang ganitong klase ng bagay lalo na sa mga taong iba ang intensyon. Kaya si Inang Yupresya malaki rin ang nagbago sa kanya. Hindi na sa tsismosa dahil siniguro niyang ang lahat ng kanyang ibabalita ay pawang katotohanan lang. Naging takbuhan na rin siya ng mga tao sa barangay namin at nanalo pang konsehala. Masaya po kaming namumuhay hanggang ngayon at gusto ko lang din i-encourage ang mga nakikinig na magpatuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Kahit mahirap ang mga pinagdaraanan natin, wag na wag nating isasanla ang kaluluwa natin sa kasamaan. Maniwala tayo sa Diyos na buhay at mas piliing manalig sa Kanya upang ang anumang alagad ng kadiliman ay layuan tayo at katakutan. Sabi nga ni Cadel yon, ang panalangin pa rin at pananampalataya ang pinakamabisang sandata laban sa kasamaan. Nawa po ay marami kayong nakuhang aral sa naiiba kong kwento. Maraming salamat po Kabanong at sa lahat ng mga kayanggaw at kabangers natin na walang sawang sumusuporta sa programang ito. Pagpalain tayong lahat ng ating may kapal. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas muli ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig dito sa ating kwento. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang dito sa channel natin at mag-comment at mag-like na rin po kayo. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, kung maaari pong bisitahin niyo rin po ang iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamil channel kung saan nagnanarate po ako bilang Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe kasi kukunti pa lang ang mga subscriber natin doon. Mag-comment at mag-like na rin po kayo. At para mas makumpleto po ang araw niyo sa pakikinig, iniimbitahan ko rin po kayo na bisitahin ang bagong-bagong channel natin, ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So may mapapanood na po kayo at may mapakikinggan na rin po kayong mga narration na may music and effects. O di ba mas maganda? At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon.
Para hindi po kayo mahirapang hanapin ang mga channel na yon, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang links ng mga nasabing channel. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!